Ave María Purísima sin pecado concebida, Ave María Purísima sin pecado concebida, Ave María Purísima sin pecado concebida. Mapagpalang araw po muli sa lahat at medyo tayo ngayon may papalapit na naman bagyo. Super lakas ng hangin dito po sa aking kinalalagyan dito po sa Lumbang Kalsada, Calaca City. Grabe ang lakas ng hangin. Halos hindi po ako nakatulog, aking mga followers. Ngayon po ako po ay magbibigay na naman ng isang kasaysayan o kwentong gamutan para po tayo ay makasunod sa ating mga pananampalatayang may gawa. Sa aking pasyente, nakukwento ko lang din po sa inyo, pero ang akin po mga pangalan ay hindi ko po din discuss para lang po makarelate po kayo baka sakali na kayo naman po ay may ganito rin sitwasyon sa inyong buhay. Lalo na po doon sa pagbabalik ng asawa o ng boyfriend na nawalay. Hindi po ako mangkukulang na kung anong gusto mo ay magaganap at mangyayari. Tanging Diyos lamang po ang ating tagapagbigay ng katuparan sa ating mga kahilingan. Ako po bilang isang magagamot ay tutugon lamang po para po mabigyan ng katuparan ang iyong mga pangarap at ang iyong mga kahilingan. Bilang ako po ay lingkod ng ating Panginoon Jesucristo sa ating pananampalataya. Kaya po doon sa pasyente, inuulit ko po, tuwang hindi ba yun po ay hindi sumasaklaw sa anong kagustuhan nyo na matupad ang iyong pangarap ng walang patakaran ay panuntunin ng Diyos para sa tao. Ibig sabihin po nito, kung meron man pong pagbabayad, ay naayon po yan sa iyong kagustuhan. Hindi po ito sapilitan. Ang kasalanan, ikaw ang may gawa, hindi po yung magagamot. So maliwanag po, kapag po ang isang tao na may karamdaman na may nangyayari sa kanyang buhay na kakaiba, doon po yung pupunta sa albularyo o sa magagamot. Pag ang doktor ay walang nakikita sa kanyang ginagamot, doon po ang pasyente pupunta sa isang albularyo. Sa isang albularyo, doon po madidetect ko ikaw po ay naengkanto o nadanyo na tinatawag or kinukulang gawa ng tao o gawa ng isang engkanto. Yan, marami pong ganyan na lumalapit sa mga magagamot na katulad ko. Pero po ako bilang isang magagamot, sinapaliwanag ko po ito sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga pasyente. Pag ikaw ay nagkasakit, kailangan mo lumapit sa Diyos. Kailangan mong humingi ng tulong sa Kanya. At tutugunan ka ng isang magagamot kung anong dapat mong gawin. Meron po isang kasing mga pasyente na pag sinabi ikaw ay nakukulang, naku, babayad yan para gumanti. Gagantihan ka. Tapos sasabihin po ng isang magagamot through medium procedure o processing. Yung kapitbahay mo may gawa, o yung kaibigan mo may gawa, o yung asawa ng asawa may gawa. Yan na po, pangkaraniwan na po yan sa aming magagamot. Wala pong bida dito magagamot. Even me, hindi po ako bida. Ina-explain ko lang po sa inyo kung anong mga dapat gagawin kapag tayo ay nakaka-encounter ng ganitong klase ng gamutan o ganitong klase ng karamdaman dulot ng tao. Tatandaan po natin, isipin po natin palagi, saan po tayo nagkakamali. Sino po ba nagkamali? Kung bakit ka nakaranas ng ganyan. Lahat po tayo makasalanan sa mundo. Lahat po tayo may maling nagagawa sa ating buhay. Isa lang po ang tugon ko dyan sa mga pasyente. Pag nasabi ko po sa inyo mga mali-mali mong ginawa sa buhay, baguhin po natin. Kasi po kami, nagbibigay po kami ng positibong resulta sa mga negatibong nagawa mo sa buhay. Hindi po kami magsasalita na negatibong ginawa mo sa buhay kung wala po kami pagbabayad. Kasi karapatan po namin magsalita sa inyo. Hindi po namin pwedeng panghimasukan ang buhay mo nang wala kaming patakaran. Kasi bawal po yun sa espiritual. May mga espiritong ayaw pinapakailaman ang kanilang buhay.
May espiritu ng mabait, may espiritu ng masama. Pero higit sa lahat, ang nakagawa po ng negatibong espiritu, yung po ayaw niyang pinapakialaman ng kanyang buhay. Opo. Sa amin pong paggagamot, pag kayo humarap po sa amin, kinakausap po namin ang nandiyan sa tabi mo, nakasama mo, na espiritu na hindi mo nakikita. Kaya hindi po kami basta-basta nagagamot. Hindi po kami katulad ng ibang mga gamot na napapanood nyo, na basta na lang mamamarusa. Asistensyahan ang isang espiritu na wala namang kasalanan. Kaya po, hindi po basta-basta ang isang panggagamot. Naka-experience po ang iba kong pasyente dito. Maniwala ka o hindi, wala naman ako magagawa. Basta po kami ay mayroong ginagawang patakaran na dapat sundin ng pasyente. Dayan po ang utos ng aming gabay. Lahat po tayo may gabay. Depende na lang kung ito'y demonyo o espiritong banal. Engkanto de Diyos o engkanto de Diablo. Nakikita po namin yan. Pero minsan may pasyente kami hindi naniniwala. Minsan ayaw nga pong pahawak. Hindi ako papahilot lang po. Hindi ako papahilot. Wala akong sani po. Takot na po yun na sa kanya. Kasi pwede po namin yung po, tatanungin lang kita, natatakot ka na. Kasi kita mo kung sino kami. Nakakita po sa amin, yung espiritu din po. Hindi po tao. Kung sino nakakita po sa amin, mga gabay, ay hindi po basta rin tao. Dito po mismo, tulad na nabanggi sa Kalaka. Sa Batangas po, marami po dito mayroong third eye. Ang dami po. At humahanga ako sa iba, pero sa iba naman na hindi. Pag nakita mo ng Kristo, dapat maging matatag ka. Kung may third eye ka, nakikita mo si Kristo, si isang tao, kailangan maging matibay ka. Kaso may mga tao na nakikita ng Diyos, tumatalikod pa rin. Ibig sabihin po niya, yan po ang kanyang kapalaran. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kristo na nakakita sa Kanya, ang naka-encounter sa Kanya ng panahon na na sinaniban siya ng isang demonyo. Sasama po ako sa inyong paglalakbay. Sabi ng Diyos hindi na, humayo ka at pamamalita mo ang mga ginagawa ng Diyos. Nang panahon araw po, wala pa pong YouTube, wala pa pong social media, o wala pong TV. Kaya po hindi po nakikita ang salaysay ng mga ibang magagamot. Ako po ay pumunta ng Bundok Banahaw o Bundok Bananaw, wala po sa aking plano. Totoo po yan. At ang aking pong kambal ng isang magagamot. Marami rin po na experience bago ng isang magagamot. Pero siya ay na talaga sa Black Rosary, tinatawag, babahay-bahay para mag Santo Rosario sa lahat po ng lugar, sa Tandaco, doon sa lugar ng Quezon City. Ang dami po experience bago po naging magagamot. For years na kami magagamot, dahil po namin pasyente na nasa high risk, hindi na po marunong magdasal kasi po urong na ang dila sa pagdarasal. Hindi sarili na siyang pananaw sa buhay niya. Kaya mahirap po ituro ang pagdarasal. Lalo na po sa mga born again, sa mga Christian, sa iglesia, sa mga ano-ano pa, sa religion. Kaya lagi po sinasabi, wala po sa religion ang pananampalataya, kundi sa iyong sarili, sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya sa Diyos. Wala po sa religion. Kahit po yan may rebulto, kahit China ka pa, kahit Chinese ka pa, kahit Japan ka pa, kahit Saudi ka pa, na walang Diyos, kundi rebulto, wala po doon. Kundi nasa iyong pananampalataya na may gawa. Huwag kang manghusga na hindi ka mahusgahan. Tandaan po natin, hindi lahat ng tao ang gumagabay ay banal. Kaya mag-iingat po tayo sa pananalita natin sa ating kapwa-tao para makaiwas po tayo sa anumang pagkakasala. Muli, Tuwaing Divine po ang iniitin mong magagamot sa kulang barang at sanib. Maraming salamat.